trial. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Hindi naman ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson na kung kulang o mahina ang ebidensya, walang conviction na mangyayari. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga kasi will be answerable to the Filipino people. Bagaman tiniyak ni incumbent Sagip Representative Rodante Marcoleta na handa ito para sa impeachment, dapat din muna anyang pagdebatihan kung kailangan itong matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? Tumula doon, alam ko na kung anong gagawin. Hindi naman yung incumbent para makasama sa kanyang mga programa at kumbaga kung pare-pareho sila ng mga adhikain, hindi masyado mahihirapan magsulong ng mga batas na para sana sa taong bayan. Pero umaasa pa rin naman ng Pangulo kahit yung ibang mga miyembro ng alyansa ay hindi nakasama at hindi pinalad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon pa rin ng pagkakaisa ang bawat liderato, lahat ng mga nahalal. Ito naman para sa taong bayan, hindi para manira o... Yun naman, bakit ayaw nyo sabihin doon sa mga taga-kamara o ibasura na? Di ba? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron ngayong araw mga kasama? Araw ng Lunes. Grabe. Si VP Sara. Poll analysis na nagsabi na tunaw na ang loyalista. Yan yung banggit dito mga kasama. Pasensya na po doon sa may mga nagko-comment sa atin na tanggalin ko na po yung tawa. Tatry po natin kasi part kasi siya ng vlog natin. Kung katawa-tawa, dapat tawanan. Sorry at pipilitin ko po na hindi na siguro magtawa-tawa. Ano meron dito at dito, maraming rally ang isasagawa sa iba't ibang bansa. Wow, ito yung aabangan natin. Bakit? So, hindi nyo siguro nakita yung mga video kahapon na meron na sa dahig, talagang pati mga foreigner, pati mga banyaga, nagsasagawa na ho ng peaceful rally at nagsasalita na rin. Yan yung mga bagay-bagay na dapat pauwi na kasi si Tatay Digong 'Di ba? Ano pa ang ginagawa ni Tatay Digong doon? Pagkakapiestahan na naman siya dito doon? Wow naman. Tigil na. At ito, ilang bagong senador na iproklama nagsalita kaugnay ng impeachment. Kita nyo, bago na naman ito. Bago na naman. Wala silang sawa. Pero meron dito hati ang mga pananaw nila dito. Merong mga senador na parang ayaw nila ng impeachment. Merong mga senador, mamaya sa dulo ng ating video, kilala niyo ba si Queen of? Kilala niyo ba 'yon? Si Queen of? Kilala niyo yung makukulong daw muli. Siya na naman ay may mga patutsada sa impeachment. Pero yung ibang senador na bagong uupo at yung mga datihan, parang ayaw na nga nila. Gusto na lang na magtrabaho at tumulong sa ating kababayan. Pero merong talagang mga... ng tipaklong, pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin at i-share. At syempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, isang like sa share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification everyday. Eto na! Matapos ang May 2025 elections, dito na rin nalaman ng taong bayan na talagang natunaw na ang mga PBBM supporters o mga tinatawag na loyalista. Nagpatunay na rin ang iba't ibang political analyst na talagang malakas ang mga Duterte supporters. Base sa kanilang analysis, ang Marcos supporters ay mayroon lamang 15%.
Ang kakampings ay mayroon lamang 13.6% at ang mga Duterte supporters ay mayroong 40.1%. At ang Hindi lang itong nag-a-analyze na ito ha, ang nagsabi niyan. Maski si Tiangco, na talagang pagdating sa Visayas, Mindanao, talagang solid ang mga supporter ng Duterte. At nabanggit din yan ni Senator Lacson na talagang mahina sila sa Mindanao. Ang laki ng Mindanao at saka Bisaya pag pinagsama nyo. Kaya makikita mo dito, ang porsyento na lang nila dito, wala na talaga, bagsak. Kaya nga may ugong-ugong eh. Gusto lang pagsamahin yung pink sa pula eh. Meron tayong nakitang balita nun, pero hindi pa natin na binibigyan ng pansin. Gusto natin, talagang meron proof. Pag pinasama mo yung 15% tsaka 13.6, ilan lang yan. 28%, lamang pa rin yung 40. Isipin nyo nga yun. Sige nga, i-compute nyo. Sabihin natin mag-aalyansa silang dalawa. Panibagong pelikula, panibagong tandem, ika nga. 15 plus 13.6, ilan? Di 28.6 lang. 40.1% si Bibi Sara. Kulang pa sila. Isipin na nila yun. Doon pa lang, alam na, di ba? Tuloy. mga independent ay mayroong 31.4%. Sila na mismo ang nagpatunay na talagang natunaw na ang mga loyalista. Malaki rin kasi ang naging dagok ng mga kakamping at mga loyalista sa kanilang ginawang pag-atake. kay Vice President Yun. Sara. Doon sila nagkamali. Sinabi niya na isang congressman. Di ba? Sinabi niya na lahat sa interview kay Katonying. Kung hindi nyo pinilit yung impeachment na yan, di sana okay pa. Kaya nga hindi sila nakapag-rally doon sa Mindanao dahil walang naniniwala eh. Sabi doon sa video, isang beses lang sila nag-rally tapos wala na. Kasi nga, galit eh. Ang ginawa, politika. Okay lang yun sa kampanyahan. Talagang sisiraan ang sisiraan. Kaso ang naging problema, magmula ang tagal-tagal, 2 years ago, puro paninira ang ginagawa. Kita nyo, di ba? Ano naman ang naging outcome ng paninira nila sa mga Duterte? Eto na, namamayagpag. Di ba? At nagsisimula na rin ang usapin, iba't ibang bansa, noong nangyari yung birthday ni Tatay Digong, baka ganun na naman ang mangyari. Kaya wait, there's more. Okay, tuloy. Mula sa iba't ibang paninira, katulad na lamang Yan. ng confidential funds. Yun. Sabayan mo pa ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dalhin pa sa The Hague, Netherlands. Talagang ang taong bayan ay nakisimpatya sa mga Duterte. Sinong hindi magagalit? Sige nga, isipin mo. Pagkababa ng eroplano, hindi pa nakakapunta doon sa capsule, si Pangulong Duterte. Anak na, sinalubong na kagad. Inaresto. Wala namang warrant of arrest. Wala ring red notice. Ibig sabihin, plano. Diba? Ano nangyari? Ngayon, abangan nyo si Ate Amy. Pag yan ay kumilos na, yung 5, aba. Hindi na kayo tatantanan. Saka bakit nga pala tayo nakakalimot sa Bicam na yan? Baka nakakalimutan nyo yung Bicam mga kasama, Oo. Di ba? Meron pang issue sa Bicam. Natatakpan. Yung sagot nila na hinihintay natin na 10 araw sa Korte Suprema, wala rin. Di ba? Di ba merong petisyon sila doon na sagutin kung ano nangyari sa Bicam, sa pondo. Aba, mukhang nakakalimot na. Pero tutok tayo dito. Pakisasagot. This is now a good foundation for a parliamentary system. No clear partisan holds majority, but to govern, they can form coalition. For example, Dutertista can form coalition with the centrist 31.4% to govern, or with either BBMista or Lenista. Now, given this, the opposition will have a real job.
if I were these people, transition to a parliamentary system in order to resolve discontinuity problems in policy implementation, plurality ruling, which is bad, coalitions that have no real coalition policy agenda, and most importantly, opposition that has no job in the politics structure. Ito naman daw talaga ngayon ang mukha ng Philippine society Yan. versus sa kiniklaim ng mga kakamping at ng mga loyalista. Imaginein mo nga naman, kahit pagsamahin pa ang puntos ng Marcos supporters na 15%, Ayun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Di ba, kahit pagsamahin pa nila yung porsyento o kabuuan ng mga supporter ng mga ito, hindi pa rin naabante dito sa mga Duterte supporters. Wala pa dyan kay Tatay Digong, kay BP Sara pa lang yan. Sipin nyo, wala pa dyan yung mga kaibigan nating OFW at yung kaibigan natin taga-ibang planeta. Wala pa dyan. Pag dumagdag niya, baka umabot ng mga 80% yan na Duterte supporters. O, kayo ba naniniwala? O, ikaw nga nanonood sa akin, naniniwala ka ba na mas tataas pa yung 40.1% na yan? Type nyo sa comment section. Yes! Naniniwala kami. Talagang magaling ang mga Duterte. Yan lang ang karapat-dapat na humawak sa bansa. Dahil sa mga panahon ng mga panunungkulan ni Tatay Digong, naging maayos ang bayan. Wala naman nakagawa niyan. Sige, sabihin mo sa akin, sinong presidente nakagawa ng ginawa ng Tatay Digong? Tatay Digong, mag-comment ka. Kaya yung mga iyakin, na mga nanonood dun sa mga bulager, ewan ko ba sa inyo? Baka taga-bundok din kayo. Hindi nyo nakita yung nagawa ng mga Duterte? Hindi nyo napansin yun? Baka mga talagang, mga bulag, pipit-bingi talaga kayo. Tuloy natin to. at kakampings na meron lamang 13.6%, hindi pa umabot sa 30%. Lamang na lamang pa rin ang mga Duterte supporters. Kahit nga sa mga independent, hindi pa rin sila nanalo. Papaano na lang kung ang mga independent na ito mismo ay lumipat pa sa mga Duterte supporters at maging DDS na? Di magiging 71.5% Ayan na sila. Ayan. Magaling din to mag-analisa eh. Totoo yan. Baka mamaya, pag nagsilipat kayo, meron ako nababasang comment sa amin. Sa amin tuloy. Meron ako nababasang comment. Sabi niya, hindi ako maka-Duterte, pero sa ginawa nila, sa mga Duterte, lalo-lalo na kay Tatay Digong, isang Pilipino, pinalipad nila sa ibang bansa para litisin, ano silbi ng justice system ng Pilipinas kung doon nyo dadalhin sa ibang bansa? Sige nga, nagalit ngayon yung nag-comment sa atin. Kaya, maniwala tayo, lilipat talaga yan. Basta ang usapin politika, basta maganda ang nagawa mo, ay isang patunay na lang ito sa Maynila, si Yorme. Congratulations, Yorme, At doon sa mga kasama mong nanalo. Di ba? Pag maganda ang nagawa mo, kahit ano pa ang paninira sa'yo, tao ang maglalagay sa'yo sa taas. Parang kanta lang yan eh. Di ba? Parang kanta lang yan ni ano meron dito? Ito na. Ito rin sinasabi natin, mga kasama, na isasagawa sa iba't ibang bansa ang mga rally na ito. Abangan natin yan, lalong-lalo na ang gusto ng ating kababayan na maibalik na si Tatay Digong kasi parang 67 days na. So almost 2 months na si Tatay Digong. March 11, March, April, May. 2 buwan na si Tatay Digong doon. Kayo mga bakulaw kayo, nanggigigil na kami sa inyo. Baka sa susunod, meron pa kayong ilang oras, ayusin niya, sikasuhin nyo na yan. Dahil pag upo ni Ate Amy, pag upo ng mga senador, galingan nyo na. Maghanap na kayo ng mga abogadong sobrang gagaling. Dahil, wait, there's more. Ilalaan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar. At sa paglahok sa serye ng mga kilos protesta, kaugnay sa hinaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And
Yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa Yun. ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local government sa doon kung saan yung rallies. Kasunod ng aktibidad sa Doha, Qatar sa May 27. Yan mga kasama ha, na narinig nyo yung sabi ni BP Sara. So antabayanan nyo yan, baka malapit lang kayo sa lugar na sasagawa yung mga peaceful rally ha, peaceful rally. Baka mamaya doon na naman sa nakakarinig ng mga kampon ng mga dorobo, yung mga bulager, baka mamaya sabihin, eto na naman, magkakaroon na naman ng ganyan-ganyan. Oo, magagaling sila mag-imbento ng mga salita. Hindi natin alam saan nila kinukuha, saan nila dinadampot yung mga pronouncement nila. Magaling lang sila sa mga attack. Aw, aw, aw! Parang ganon. Pero pag talasan ng utak, wala. Ganon. Yung mga, naku, alam ko na, alam mo na. Ikaw, di ba, alam mo na kung sino-sino sila. Hi! Tuloy. Ay ang serya ng San PRRD Home Rally na unang isasagawa sa The Hague, Netherlands ngayong May 31. If you Lapit can na. remember, merong Okay, ito May 31. So, doon sa mga kababayan natin na makakapanood nito, siyempre, antabayan na natin. Tayo din ay sakto manonood. Kaso nga lang, kung ako lang ay magkakaroon ng visa, naku, sarap sana pumunta dyan, ano? No? From Mars to The Hague, naku. Sana meron kumontak sa atin na, sige, ito, ayusin na natin yung visa mo. Punta tayo dyan sa The Hague. Wow! Diba? Sana lang. Pero siyempre, habang wala namang ganung bagay, siyempre hindi naman madali yan eh. Napakahirap niyan. Kailangan mo ng mga dokumento. Ilalatag mo doon sa mga konsul para mapatunayan na meron kang kakayanan na makapag-travel, na yung sarili, meron kang sapat na pera, saka ka na ma-approve ng visa. Pero yung mga salita lang na, gusto ko magka-visa, hindi ho ganun kabilis. So ayan, abangan natin at manunod tayo sabay-sabay. Kung hindi tayo pala rin, di ba, na magkaroon ng visa, manunod tayo sabay-sabay, kay Kuya Goods, di ba? mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila, pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27 and then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31 merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Park. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi pa sasama si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte sa The Hague upang bisitahin ang dating Pangulo dahil prioridad nito ang kanyang trabaho sa Davao City. Sa halip, dadalaw na lamang ito sa kanilang ama kung magkakaroon ng free time. Magkakaroon pa ng kasunod na rally sa iba't ibang bansa at inaayos na lamang ang mga permit. Yun! Yan ang maganda mga kasama. At least alam nyo na. Meron ng information, may video, hindi yung gawa-gawa kwento. Alam mo naman sila. Mahilig sila sa invento. Di ba? Eto tayo. Ibang senador na inaiproklama ng COMELEC, nagsalita kaugnay sa impeachment. Yung iba, meron naman talagang hindi pa natin sure sa naproklama, ilan lang. Palagay natin, hindi tayo sigurado kasi sa kanila. Pero yung kaalyado na ni BP Sara, sigurado na tayo na papanig na yan kay BP Sara. Pero doon sa kampo ng Alyansa, yung ilan doon, baka siguro. Pero sabi naman nung iba trabaho na lang. Wag natin intindihin yan. Ibasura na lang impeachment na yan. Hindi natin alam, huwag tayo magpakasigurado. Alamin natin kung ano talaga yung gusto nilang mangyari. Mamaya nagkukuwari lang, di ba? Maraming ganyan, mga kasama. Tuloy natin to. Impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte ang isa sa mga unang hamong kakaharapin ng mga bagong halal na senador sa 20th Congress. Ito ay dahil tatayong impeachment judges sa mga senador sa oras na magsimula ng aktwal na paglilitis dahilan kaya limitado. Kita nyo? Ang sasaya nila. Parang mga magpe-friend sila. Kaya, hindi ko lang alam iisa-isay natin, ihihimay-himay natin kung sino-sino ba talaga dito yung magiging kakampi na ni BP Sara. Unahin natin dito kay T.I.M.E. For sure kay BP Sara na to. Ito si Ben Tamling o si
malamang nasa gitna, swing, o talagang doon siya sa admin. Si Miss Camille, for sure, siyempre kay BP Sara. Si Pia, for sure yan, kay BP Sara. At si Tito Sen, hindi pa natin alam to mga kasama. Wala pa tayong sigurado dito kay Tito Sen. Kay Senador Ping Lacson, hindi pa natin mabanggit kung meron nga talaga siyang papanigan dito. Baka, pero kasi nagkaroon din siya ng boses eh. Kaya Senator Bongo, for sure, BP Sara to. Ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 4 na. Ito naman si Kuya Bam, oo. For sure ito kasi nagsalita na to eh. Oo, hindi na mamatter yung impeachment sa taong bayan eh. Oo, dapat daw aksyonan yung problema ng mga Pilipino. So, kahit pa paano, sabihin natin, ibigay natin yung 80% o 50% o 70% nito kay BP Sara. Kasi nagsalita siya ng ganun eh. Pero hindi pa tayo sure doon, di ba? Oo. Sabihin natin, kung mapagkunwari, sabihin lang natin Pero yan ang sabi ni Aling Ledesma. Ito naman si Senador Bato, siyempre BP Sara. At ito naman, yung laging number 1, sabi. Laging number 1 sa survey. Yun ang sabi lagi, di ba? Lagi natin sinusubaybayan yung survey. Pero ang number 1, si Senador Bongo. Di ba? For sure yan, doon yan sa admin. Ayan na ang matapang na senador. Lahat ng tapang ay kinuha niya na. Ito, Senator Marcoleta. Siyempre, BP Sara yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, sila, 1, 2, 3, 4 lang. 4 lang. Ulit 1, 2, 3, 4. Tapos, isang kakamping. Yung kakamping, hindi naman kaalyado ng alyansa yan eh. So, yun lang, para sa atin. Ano sa palagay niyo mga kasama? I-type niyo sa comment section. Rin ang kanilang komento kaugnay nito. Gayunman, sinabi ni incumbent Senator Amy Marcos na nakasalalay ang lahat sa ebidensya na ipipresenta sa impeachment trial. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Tumanggi namang pangunahan ni Senator-elect Vicente Tito Soto III ang pagbabasa ng impeachment complaint hanggat hindi ito napoproklama. Hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-umpisa, kung ito ay carry over ba o hindi. Marami pa mga bagay na dapat ng pag-aralan. Binigyan din naman ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson na kung kulang o mahina ang ebidensya, walang conviction na mangyayari. Yun! I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga Kasi will be answerable to the Filipino people. Bagaman tiniyak ni incumbent Sagip Representative Rodante Marcoleta na handa ito para sa impeachment, dapat din muna anyang pagdebatihan kung kailangan itong matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? Tumula doon, alam ko na kung anong gagawin. Hindi mo naman ni incumbent at CIS Representative Erwin Tulfo ang dahilan kung bakit hindi ito bumoto para maipasa ang impeachment complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ako talagang hindi ako pumirma kasi hindi ko natin alam. Sinasabi ko, narinig lang natin is yung sa Congress, yung prosecution. Hindi pa natin narinig yung depensa naman. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present sa kanilang mga pieces of evidence. Ayon naman kay Senador Sir, boss, amo manager, nagpapasalamat kami kung totoo talaga na hindi ka pumirma. Ibig sabihin, yung mga bagay na yon na talagang pinag-aaralan mo. Pero hindi mo rin masisisi yung ating kababayan. Siyempre, nakapartido ka doon sa partido mo ngayon. So, thankful ka na rin dahil na naipanalo ka ng yung mga supporter. Pero sana lang, hiling lang namin, ibasura nyo na yung impeachment. Huwag na kayong makisawsaw doon sa ginawa ng mga bakulaw sa Kamara. Alam naman natin sino yung pinuno dyan . At nagtulong-tulong yung mga dorobo sa Kamara para ihain yan.
Pero dyan sa Senado, sana lang, pag-aralan nyo na, tapos basura na para wala na. Ganun lang kasimple. At siyempre, ibibigay din namin yung pasasalamat sa inyo kung magagawa nyo yun. Pero merong point si Senador Lacson. May point. Oh, parang kung marunong ka mag-initiate, marunong kang umintindi, pag-aralan mo rin mabuti. Ha? Senador Christopher Bongo na siyang nanguna sa senatorial race, hihintayin niya ang ebidensya ng prosecution at depensa ng panig ng nasasakdal. Based on evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, edi wala. Ano pa Basura na! dito? Tapo na! Sayang po yung panahon. Yan. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Inaasang agad na pag-uusapan sa plenaryo ng Senado ang impeachment complaint sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2. Asher Kadapan Jr. Di ba? Kita nyo, happy sila lahat. Oh. Yung mga naproklama, happy. Ang gagawin na, sana lang tayo'y nangangarap na yung impeachment kay BP Sara, tigilan na nila. Yun lang naman yan, mga bakulaw eh. Sino ba tuwan-tuwa dyan? O, papakita ko sa inyo kung sino naman yung tuwan-tuwa dyan, mga yan. Meron naman silang pahapyaw. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang gusto nila sa bansang Pilipinas. O, eto Senator, good morning po. Good morning. Good morning, Alvin. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Good morning sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Hindi pala, mali pala. Congresswoman pala. Congresswoman. Tapos dapat sanayin na namin. Oo, Congresswoman-elect. Yan. Until proclaimed later. Yes, congrats May po. invitation po kayo, ma'am, kasi may iba palang hindi pinadala ng invitation. Hindi daw Hindi ipoproklama kasali, this afternoon. oo. May invite naman po kayo. Meron po. Meron pong natanggap yung ML. Ayan, Sa sigurado na yun. email, sa official email ng ML, ay nakatanggap, I think, yesterday afternoon or last night Okay. about the proclamation mamaya ng alas 3. Okay, so hindi kayo yung tinutukoy ni Chairman kanina sa interview namin na may Dalawa party list daw daw, eh. dalawa. Oo. Hindi may Oo. poproklama mamayang hapon. Hindi po kami yun. Ayan, mabuti naman. Pero pang ilan ba ang ML, ma'am? Basta pasok sila one nominee. Pang 14, Ah, 14 Oo, placers entitled to one seat. Sana nga, syempre, medyo nalulungkot din ako kasi sana nga nakaupo din yung dalawa naming lead co-nominees, si Teddy Bronner Bagila at si Erin Tanyada. Oo Pero nga eh. natutuwa rin kami dun sa one seat, kahit one seat lang, dahil mahirap naman talaga yung naging laban namin dahil bagong party list, ganon. At so wala pang masyadong awareness, tapos wala kaming ganong laking resources. Oo. So puro lang tungkol na naman ito sa buhay na volunteerism. Lalo Yan, nako. Oo, meron naman silang pambala dahil sa Congress. Bakit? Nakapasok na naman. Whew! Bakit pa kasi nakapasok? Oo, baka mamaya, kung sakali lang na ipilit nila impeachment, yan. Yan yung magiging boses para maipit si BP Sara. Pero hindi yan naabante. Oo, hindi yan naabante. Bakit? Ito na naman, meron naman pahapyaw dito. Ewan ko kung totoo ito, Kayo na ho ang bahalang mag-analyze kung totoo yung babanggitin dito. Kasi sabi dito, umaasa magkakaroon ng pagkakaisa sa 28th Congress. Wow! Bakit ngayon nyo pa pinaabot yan? Dapat dati pa. Since the beginning, yung pahayag ni Pangulong Marcos na hindi siya pabor na isulong ng mababang kapulungan itong, 'di ba, itong paghain ng impeachment complaint, pagsulong dito. In fact, ito nga parang ito na yung shortcut, 'di ba? Yung third mode na hindi na dumaan sa Committee on Rules, Committee on Justice for Form and Substance, susuriin. Ito talagang diretso na, 'di ba? So, itong nangyaring ito, looking back in hindsight, na tinuloy pa rin ng mababang kapulungan yung impeachment kay VP Sara. Ano po ang at ngayon, with the poor showing of the administration senatorial slate, ano po ang naging reaksyon ng ating Pangulo? Una, syempre, mas gusto po sana ng Pangulo na lahat ng kasama sa alyansa ay magkaroon ng pagkakataong maging senador para makasama sa kanyang mga programa at kumbaga, kung pare-pareho sila ng mga adhikain, hindi masyado mahihirapan magsulong ng mga batas na para sana sa taong bayan. Pero umaasa pa rin naman ng Pangulo kahit yung ibang mga miyembro ng alyansa ay hindi nakasama at hindi pinalad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon pa rin ng pagkakaisa ang bawat liderato, lahat ng mga nahalal. Ito naman para sa taong bayan, hindi para manira o... Yun naman, bakit ayaw nyo sabihin doon sa mga taga-kamara, basura na? Di ba? Kung sa taong bayan, kasi ito bibigyan ko lang kayo ng isang magandang Kung sa taong bayan, happy kami na wala nang ganyan. Wala nang impeachment. Magtrabaho na lang po.
ma'am, amo, boss, manager, magtrabaho na lang po. Ubusin na lang oras nila para sa pagtulong sa taong bayan. Alam nyo bakit? Nasasayang ho yung resources ng gobyerno. Kasi pag nagkaroon ng impeachment, pupunduhan yung mga damit, yung paghihiringan, pagkain, lahat. Masasayang. Imbis na itulong na lang sa taong bayan yung gagastusin kung magkano man, kung ilang milyon man yun, sana, yun na lang, bigay na lang sa taong bayan. Kaysa ito na naman, maingay na maingay, kakatapos pa lang ng eleksyon. 'Di ba? Ayan na kagad, meron na kagad, nakahain. Parang iisipin mo, okay, yung script, meron naman panibagong cast, may panibagong karakter na naman. Hindi natatapos hanggat hindi nawawala ang pangalan Duterte. 'Di ba? Sana lang tapusin na kung pagkakaisa kumpara sa taong bayan. Ay, wag ko kayo magagalit kami nagre-reaction lang dito. 'Di ba? Ibaba ang sino mang leader. Yun lang, siguro. Yun naman pala eh. Sabi nyo lang. 'Di ba? Bigyan nyo na lang ng priority yung taong bayan sa pagtulong doon sa mga senador. At doon naman sa mga alagad ng kampo ng lulong, tigilan nyo na. Huwag na kayo magpadala. Sa bagay, sabi ni Aling Lolita dito, malaki kasi. Ang alin, ituloy nyo kung ano yung malaki. Ano man po ang nangyari ngayon? Sabi nga ng Pangulo, tuloy-tuloy dapat ang pagtatrabaho. Oo. So, Yuse Claire, ito nga, no, yung kinalabasan, 552 nga, sabi nga namin, no, 5 sa Alyansa, 5 sa PDP, tapos nakapasok rin po si Kiko at saka si Bam. Kayo po, narinig ko rin po yung mga pahayag ninyo, sabi nyo po yung iba isang oppositionist, iba yung isang obstructionist. Sinong kinikilala ngayon po ng administrasyon ng mga opposition, yung tunay na opposition, sino nakikita nyo po magiging obstructionist po? And what's the difference between the two? Sa ngayon po, wala po tayong sasabihin kung sino man yung magiging obstructionist. Depende po yan sa kanila magiging galaw sa mga susunod na mga araw. Maliwanag naman po ang sinabi natin na kapag ka-oposisyon, yan po ay welcome. Kasi kinakailangan po yan sa isang democratic country. Sa isang demokrasya para po madinig naman din po ng pamahalaan kung ano yung maaaring maging hiling or maaaring reklamo na mayroong basihan. Iba naman po kasi yung obstructionist. Ang obstructionist wala pong ginawa kundi manira lang na manira. Kahit may mga ginagawa na po ang Pangulo o ang pamahalaan, ibabagsak lamang po. Ang purpose is to destabilize. So mahirap po maging obstructionist. Ang opposition po ay welcome na welcome dito sa ating bansa. Yun talaga ang mahirap. Sino kaya yun? Yan ang tanong. Mga kasama, kilala nyo ba yun? Yung mga obstructionist na nababanggit ni Ante Clara. Di ba? Kung kilala nyo yun, kung kilala nyo kung sino-sino sila, type nyo sa comment section. At kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo kung taga saan ka. At syempre, shoutout sa'yo, bonggang-bongga. At ayun, bibigyan ko kayo ng magandang reaction, magandang video. Hanggang sa muli, bye-bye!